this morning for allowing every one of us to be here, Lord God, to worship you, to bring back all the praises and glory to your name, Lord God, because you deserve all the praises. Lord Jesus, you deserve all your love, Lord God. You deserve to be worshipped. Hallelujah. To be adored in this morning, Lord God. May your Holy Spirit allow every one of us to understand what you want to say to us, Lord God. And we're praying, Lord God, that our ears to be more sensitive to the dealing of the Holy Spirit this morning. Hallelujah. Bringing you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. It's good to be here. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong pag-iingat. Ilan lang po nakakaalam na ako'y parating dito. That's why everyone may be surprised. At salamat po sa Diyos sa napakagandang travel na pinagkatiwala po sa amin, sa akin pala. And after I leave the Philippines, talagang ano yun? The rainy season really hit so hard po, lalo na yung area po namin. Talagang iyon ay talagang tinamaan ng napakalakas na ulan. Pero salamat sa Panginoon for that experience. Pagbalik ko po rito, umuulan din dito. Umuulan ng pawis. Talagang grabe. Naka-sweatshirt ako nung dumating dito. Paglabas ko ng airport, grabe, tagaktak na. Umuulan na. Kaya sabi ko, parang mas masarap yata sa Pilipinas umuulan doon. Talagang umuulan, malamig. No? Pero salamat po sa Panginoon. God is allowed me to enter into this place again and see you all. No po. Salamat po. Nandito sila, Pastor, yun. Pastor, ano nga ba pangalan nito? Kalimutan ko, Mark. Yun, Pastor Mark and his wife. Hallelujah. Thank you, Lord. At narito siya sa atin. Kasama po natin siya ngayon. With their children. Child pala. Hindi pala children. Child pa lang. Hallelujah. Sit back and relax for this morning. And allow me to give to you this really impressed me when I am in the Philippines and studying this word from the Lord. No, ito po yung in-impress ako ng Panginoon dito sa buhay ni Juan. Kilala niyo ba si Juan? Si Juan. Kilala niyo si John. Si John John the Baptist. Diba? So, you remember John the Baptist. If you're reading the Bible, if you're reading the book of Zechariah, walang reaction Sa matatagpuan yung buhay ni John? Sa four Gospels. Diba? And as his story goes on, nakita po natin kung paano tinawag ng Panginoon at hinanda si Juan. Okay? Sabihin nga po natin sa ating po sarili, I am prepared for something that God has setting me. Amen? Dapat po maintindihan ng bawat isa ito na ang Diyos ang naghahanda sa atin. Amen? Hindi po kami. Hindi po yung church, kundi ang Panginoon mismo ang naghahanda sa inyo. Saan? Amen? Saan tayo inihanda ng Panginoon? Lahat ba tayo pinaghahandaan ng Panginoon? Lahat ba tayo talagang kailangang ihanda? Amen? Maaring ihanda tayo sa susunod nating mga challenges. O maaring yung iba po ay nandun na. No?
No? At ini-enjoy niya na yung talagang papagawa sa kanya ng Panginoon. Whoever you are. Amen. Niniwala po ba kayo doon? Wala pong edad yung pagkagamit ng Panginoon. Amen. Dito po sa Luke chapter 1, verse number 80. 80. Ang sabi po dyan, babasahin ko po sa salitang banyaga. And the child grew and become strong in spirit. Okay? Ulitin ko po. And the child grew and became strong in spirit. Amen? And he lived in the wilderness until he appeared publicly to Israel. Wow. Si John the Baptist po noon, talagang I see and I believe ang Panginoon mismo talaga ang tumawag po kay Juan. At inihanda, sabi po ng Biblia, siya'y lumago. Saan siya lumago? Hindi physical. Hindi mental. Most especially, lumago siya in spirit. Amen? Maralaman po natin if we are growing. Yung growing na inaasahan po ng Panginoon sa atin, yun ba yung nakikita ngayon? Yun ba talaga? O lumalago po tayo, ang dami nating gawain, and God is using us. Ang tanong po how about your spirit? Is it growing? Amen? O, yan po yung tanong natin na pagpatulungan tayo ng Panginoon na maintindihan po natin ito ngayon pong umaga. And we know po that God is not looking for people only appear spiritually. Yung magpakita tayo sa tao or we will appear spiritual. No? At hindi ito hinahanap ng Diyos. Ang mga taong mukhang banal, yung panglabas na kabanalan, ang hinahanap po ay mga taong pinalago niya sa spirito, pinalakas niya sa spirito at inihanda sa handa na ba tayo? Inihanda tayo sa wilderness. Wow. Amen. Kaya ngayon po ay talagang hindi kinakatakutan ng isang mananampalataya ang wilderness. We will all be needing our wilderness. Amen? Bago niyanig si John the Baptist at yung buong Israel, bago dumagsa yung mga tao, doon sa Jordan River, na alam natin yung Jordan River on that day ay hindi talaga dapat napaliguan. And then, bago ipinahayag ng tagapangaral na yung word na, Behold, the Lamb of God. Bago po ipinahayag yan ni John, siya muna ay dinala ng Panginoon sa wilderness. Okay? Kung anong buhay meron siya doon, talagang makikita natin ang ilang accounts dito sa ating babasahing Biblia, yung mga panahon talaga na tahimik, no? Ang mundo ni Juan. No? Panahon na siguro nagtatanong din si Juan, bakit niya naranasan yung hindi kailanman dapat maranasan ng tao. Amen? Galing. At nagsimula po yung revival sa buhay ni John, at yung kanyang platform na ginanapan ay talagang tremendously. No? Ano ba yung result ng kanyang revival na ito sa secret place? So, yun po ang matatagpuan natin, in a secret place with God. Yan yung meaning ng true revival. When you are in the secret place on which no one, nothing at all, wala tayong resources. Amen? Kundi ang Diyos lang ang ating pong makakasama. So, paring iba sa atin ay mga nagdadaan dyan sa wilderness na yan. Pero that's not the wilderness that the Lord is really
for you, designed for you. Number 1 po, yan, lumaki si John sa wilderness hanggang sa dumating ang tamang panahon na apoy ng Diyos ay lumago sa kanya. No? Ito po, number 1, God is raising people who will grow in spirit. Yan. The child grew and became strong in spirit. Yan po yung sinabi ng Biblia. Hindi siya lumaki sa physical lang. Amen? Lumakas siya sa spirito. Amen? Gusto niyo ho ba yan na maranasan natin na lalakas talaga tayo daily in spirit? Amen? Hindi anuman ang makaka-apekto, walang bagay na makaka-apekto sa atin once we grew in spirit. Amen? Ang ganda, no? And then when the Lord is done to you, you will be used by Him. Amen. Yun lagi nating pinapangako sa Panginoon kapag medyo tinatamaan tayo ng salita ng Diyos o kaya yung talagang worship. Lalapit tayo sa Panginoon, lalapit tayo sa altar. Sabihin, Lord, I surrender all. No, hindi dapat matapos doon. Hindi ito yung simula pa lang. No? Pag sinabi nating we surrender our whole being to God, meaning talagang taya buhay. Amen? Ang mahinang espiritu ay madaling sumuko kapag may pagsubok. Amen? Sa atin, may dumaan na sa mga pagsubok dito. No? Salamat na lang at malakas ang espiritu. Parang kailan lang may naranasan tayong yumanig sa ating lahat . No? Madaling matakot kapag merong opposition. Yan yung mga hindi lumalago sa spirito. Amen? At ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Panginoon ay to raise His people who will grow in spirit. Amen? Madaling mawalan ng gana, lalo sa panalangin. Amen? O sino po ba yung nakasama namin dito every Tuesday sa panalangin? Siyempre, nagsasawa na ba kayo? Na lagi na lang dumadalo doon, lagi na lang nagkiklik, pagod na pagod tayo. Anong oras yan? 8:00. Dapat oras na ng pamamahinga mo o kaya panonood ng telenovela, inaagaw pa. Pwede naman i-replay yun di ba? Lahat ng bagay dito ay nare-replay. Pwera po yung panahon, hindi po pwedeng i-replay po yun. Yung panahon na tayo'y nasa presensya po ng Panginoon at nasa presensya po ng panalangin. Madali po tayong mawalan ng gana, sabi po ng Biblia. When you are not growing spiritually. Alam po natin kung sino yung sinasabi ng Panginoon dito. Pero ang taong lumalakas sa Espiritu ay hindi basta-basta matitinag. Amen? We cannot be moved. Amen? Hindi tayo nagsasawa. Amen? Yung lalakas tayo sa pamamagitan ng prayer, laging lumalakas yung mga lumalago sa Espiritu. At eto pa, ewan ko kung tama ito Nandyan ba yun? Nailagay ko. Yung prayer, fasting. Yan. Kailangan talaga yung fasting, no? Sino po ba'y nakakapag-fast sa ngayon? Meron na bang nakakapag-fast sa atin? Fast eating. Ang pruweba po nasa tiyan. Amen? Yung tatatakot na mabawasan ang kanyang timbang. No? Pero ang ganda po pagka talagang natutunan po natin na weekly merong tayong fasting. No? I am preparing po ng 21 days itong sa Daniel fasting. No? If you want to join, then you are free to join in September. No? 21 days fasting. Hindi tayo kakain 21 days. Sabi ng iba, oh my God. Hindi po, araw-araw magpapadala po ako ng gawain. Pero kumakain din po tayo. Maaaring yung iba ay one meal, mag-skip siya, tatrabaho.
And then we will try to be on that thing that Daniel made it. Ginawa ni Daniel, yun. 21 days. Eto po, tandaan nyo, no meat. Pwede ba yon? No fish. Only vegetable. Yun ang kakainin. Wow, ganda, no? Excited. This coming September, no? Sisimula po tayo ng 21 days fasting. No? Magre-report din po tayo. Magkakaroon po tayo ng journal on our first day. And you will submit your first day, yung things that you did. No? 21 days. Sandali lang yan. Ang bilis-bilis ng panahon. Andiyan po, papadala ko po sa inyo yan if you want to really join. Yan, yung worship, no? Fasting, worship, hindi nawawala yan sa isang malago sa espiritu. Amen? Yung hindi po laging seasonal. No? And the Word of God, syempre. That is the reason why we have to undergo dito po sa 21 days. Obedience to the Holy Spirit. Yan. Pag-pray talaga natin na talagang masunod natin ang banal na Espiritu sa buhay po natin. The Holy Spirit ay hindi lamang dumadalaw. Amen? Sabi po dyan ay He empowers everyone. He empowers you and me. And if you are growing spiritually, and if you are really loving to be in His Spirit, the Lord empowers you. Amen. Hindi nais ng Diyos yung Christian na weak believers. No? Ang gusto ng Panginoon talaga ay makita niya yung kanyang mga anak laging strong. Amen? Kahit ano pang mangyari. Always strong. At nais niya yung taong puno ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? The fire of Pentecost falls on every heart that is prepared. Amen? Hindi seasonal din yung revival. Kundi ang revival, supposedly, katatapos natin ang revival month na yan, supposedly tuloy-tuloy yan. Hanggang sa talagang datna na tayo ng Panginoon. The revived spirit. Amen? Yung maaring tanungin natin yung ating sarili, no? Kung lumalago ba tayo sa espiritu o tumatanda lang tayo. Amen? Sino ba yung tumatanda lang dito? Amen? Hindi lumalago sa espiritu. Amen? Hindi talaga napapakinabangan yung isang mananampalataya. Amen? Laging umuangal kapag may problema. Amen? May oposisyon. Laging umaangal. Hindi po kailangan na maging ganito po yung bawat Kristiyano. Marami ang matagal na Kristiyano, ngunit hindi lumalalim yung prayer life. Amen? Ang OHB po, ang isa sa gustong marating ng OHB, kaya nga po yung OHB talagang binabraso, kumbaga, ng bawat isa. No? Bawat Assemblies of God, talagang pinipilit po na gawin na ito'y maging buhay na nila, ang OHB. Dahil po yung prayer, which is the important of all, ay dapat makita yon sa isang mananampalataya. Yung prayer culture. No? Wala tayong unang-unang iniisip kundi manalangin. Galing, no? Pag dumating yung problema, mananalangin muna, hindi tatakbo kung kani-kanino. Amen? Mananalangin muna. No? We really loved to pray at yung spiritual na tao talagang love to pray. Look at John, di ba? Si John po ay talagang dinala ng Diyos
nung siya'y makakaunawa na, dinala ng Diyos sa wilderness. At lumago talaga doon. Amen? And we saw his ministry. Hindi yung matagal na maraming ginagawa, kundi one time lang. Biro mo, yung mga tao doon na nagbabantay sa buong Israelites or Israel, no? Yung mga sundalo, biglang sumunod sa Panginoon dahil kay John. No? Sabi ni John, repent and baptize, you son of vipers. Biro mo, tapang ni John, ano? Bigla, lumukot agad yung kanilang mga puso because of the word of John. No? Kailangan may spirito na mangunguna sa bawat isa. Kahit na hindi ka aral, magsasalita ka lamang with the power of the Holy Spirit, and the people will come and listen to you. No? Hindi lumalalim yung intimacy. Anong intimacy? Saang meron tayong intimacy lumalalim? Hindi tayo nag-a-addict sa anumang ginagawa natin daily, kundi nagiging malalim tayo sa pakikipag-unawa natin, pakikipag-ugnay natin sa Panginoon. Hindi lumalago yung faith. Amen? We all be realizing na kung lumalago ang faith natin or not at all. Hindi lumalakas yung spiritual authority. Amen? Which is really important to us right now. In our era, dapat may spiritual authority tayo over some of the principalities that is working around you and me. Dapat hindi ka compromiser. No? Hindi ka aayon. Ang sinasabi ng marami, ay umayon ka na lang sa agos. Ganyan ang mundo eh. No? Hindi po, meron tayong pinakikinggan na mag-aayos sa atin. Hindi dapat na manatili tayong under shepherd ng authority. Yan, eto meron akong ini-note dito. Lord, sabi po ng isang prayer, make me strong in spirit. Let my prayer life burn again. Burn, B-U-R-N. Let my hunger for your presence increase. Ayun, simple lang, ano? Simple lang yung idiniklara niya sa Panginoon. Amen. At sabi diyan, the Holy Spirit does not merely visit us. He will empower us. No, hindi lang basta siya bumibisita. No, tatanungin tayo, kumusta ka na? Kundi i-empowers niya tayo. God wants believers who are spiritually strong. The fire of the Pentecost falls on every prepared heart. Amen? Yung hindi inaantok. Tingnan nyo katabi nyo kung inaantok na. Yan daw masarap na pampatulog ngayon. Number 2, the wilderness is God's training ground for revival. Ulitin nga po natin. The wilderness is God's training ground for revival. Amen? Sabi diyo ng Biblia, He lived in the wilderness. Right after na si John, no, madeklara ng Panginoon na ito'y talagang pinipili ko dahil siya ay handang-handa na. Amen? Hindi agad siya pumunta sa ministeryo. No? At pagdating sa ministry, nagulantang, sumuko, nagulat, kundi talagang inihanda muna siya from the wilderness.
hindi parusa sa bawat Kristiyano ang wilderness. Naalala ko, meron ng nag-preach dito, hindi ko lang maalala kung sino yon. Yung karanasan, yung opposition, yung any challenges ay dapat wini-welcome ng bawat isa. Hindi nakakatakot yan. No? Ito ay preparation ng Diyos. Amen? So kung gusto mong prepared ka, welcome to the wilderness. Amen? And become happy if God choose you and bring you to the wilderness. His own design wilderness. Gusto natin na hindi natin gusto yung agad-agad tayong gamitin ng Panginoon. Amen? Halimbawa, merong altar call. Tapos lumapit tayo, damang-dama natin na ang Panginoon ay talagang kumikilos during that time. At handang-handa na tayo na sumabak sa gera. Pero sabi ng Panginoon, oops, sandali muna, wag muna. Kaya ka nakapagpalakas ay para maihanda mo ang sarili mo at maharap mo ang wilderness. Amen? Galing, ano? Tindi. And then when you are prepared already and you have heard a lot and you listen a lot to the Lord, then the Lord Himself will bring you to your platform. Hindi natin dapat gustuhin agad yan. Kaya nga, dito sa Assemblies of God, at least 6 months. 6 months na dumadalo yung tao at talagang under observation siya, talagang bago siya gamitin ng Panginoon. Init na yung mga tao, lalo yung mga bago. Init na. Pero, just relax. Just relax and try to listen to the Lord so that your spirit will be obedience to the Holy Spirit. No? Gusto talaga ng Panginoon tayo ay makaranas ng karanasan na siya mismo ang nagdisenyo nito. Okay? What is in the wilderness? Sabi niya, inaalis ng Diyos yung pride. Yan. God removes the pride sa wilderness. Yan, bago magamit ng tao. And then pangalawa, He teaches dependence. Tinuturuan niya tayong magtiwala sa Kanya. In the wilderness, tingnan nyo, tuturuan kang magtiwala sa Kanya. Pangatlo, ito yung pinakamahalaga, He develops holiness. Hinuhubog niya ang bawat isa sa kabanalan. Amen? At tapos, God purifies our motives. Kung ano man ang maging motibo mo, pupurify ng Panginoon yan. Nililinis niya ang bawat motibo ng dinadala niya into that wilderness. O di pa napakaganda nito? Diba? Malinis na malinis kapag lumabas. Pero nung lumabas si John, sabi, siya ay lumabas na, nakasuot ng kundura ba yon? Tapos araw-araw, ang pagkain niya honey and locust. Sarap nun. Nakatikim na ba kayo ng locust? Wala pa. Punta po kayo sa lugar namin, sa Central Luzon yan Yan po sa may Lahar area. Yan. Laging may nagtitinda dyan ng locust. Pag tag-araw, you will really love the locust, sabi nung iba. So, yan po yung daily food niya. Hindi ko alam kung paano siya nabuhay doon sa wilderness na ang food niya lang ay locust. Tapos ang honey. Yan lang yung kasama niya. Pero, ganda. Maganda yung ginawa ng Panginoon. And then, God sharpens spiritual hearing. Yan, importante yan. Into that wilderness. Sabi niya, pinatatalas niya yung pakikinig sa kanyang tinig. Amen? Sensitive na yung tenga niya sa banal na espiritu.
Amen. After preparing the Lord, His people, and spiritually, lahat yan, gagawin pa ng Panginoon. Yan yung mga preparation, no, na inihahanda niya para sa servant ng Diyos. Amen. Parang hirap, ano? Pero let us look for this some of the people na talagang in the wilderness, nakaranas ng wilderness. Unang-una, si Moses. Di ba? From Egypt, siya po'y pinatapon doon sa ilang. Amen? Doon siya nakapag-asawa. Imagine mo. So hindi pa kayo nakakapag-asawa, let the Lord bring you to your wilderness. Tingnan mo si Moses. Diba? Si Moses talagang, nung maitapon siya ron, nakita niya yung kanyang napangasawa. Amen? Ala sa Egypt. Ganun pala. Amen. At na-purify siya. At yung motibo niya ay naging tama. Amen? Into the wilderness. Imagine mo. Let's go to the wilderness. Amen. Maring piniprepared na ng Diyos. Nakahanda na ang inyong kapartner sa dulo ng 21 days. Then after that, lilitaw na ang iyong Prince Charming. Si Elijah din po ay nakaranas ng wilderness experience. Tumakbo na si Elijah, nagtago na sa kuweba. Pero gumawa ang Panginoon ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari into that wilderness. Ano yon? Yung pakainin siya ng uwak. Ang dami naman pipiliin na pwedeng magpakain sa kanya, yung uwak pa. Ano ba yung uwak na yan? Kaya nga yan yung tinawag uwak. Sa pangalan pa lang, talagang wala na, wak-wak na. Diba? Madamot. Pero pinakain ng Panginoon si Elijah into the wilderness. Di ba nagtago si Elijah sa kuweba? Ayaw niya nang humarap. No? Ayaw niya nang humarap doon sa babaeng leader. No? Kaya talaga yung mga babae, ang hirap pagka nagwala. Kaya mahalin ninyo ang inyong mga babae. Pangatlo, si Jesus mismo. Bago siya magsimula ng ministeryo niya, siya ay dinala. Hindi ng Diyos, siya ay dinala ng kaaway sa wilderness. At pinagtututokso siya doon. Pero walang magagawa ang tukso. Talagang pinatibay ng Panginoon ang isang tao na dadalhin niya into that wilderness. Amen? Basta siguraduhin ninyo na ang Diyos ang tumawag sa inyo into that wilderness. Maaring yung tayo ngayon, ano? Alam nyo, dito po sa UAE, mga bago, marami ng karanasan na ganyan. Basta, just hold on. No? May nag-exit pa ba ngayon? Meron pa. Yan. Kahit na ilang exit yan, sige lang. The Lord really will sustain you. No? Marami tayo, may mga kapatiran tayo dito na alam na nila kung anong sukat ng exit ground. No? Bago makatagpo talaga ng napakagandang trabaho. Huwag kayong basta-basta uuwi. No? Walang ganyan. Once na nakatungtong na yung paa mo dito po sa lugar na ito, and you believe that the Lord really bring you here, walang susuko. Makakatagpo din po tayo. Maaring iba matagal. No?
Talagang yung iba ay taon bago nakahanap ng talagang personal na trabaho. Amen? Tingnan nyo yung katabi ninyo, baka siya yun. Parang walang mangyayari sa buhay natin. Parang walang breakthrough. Prayer ka ng prayer. Lord, break me! Breakthrough! Lord God! Parang walang nangyayari. Pero tandaan natin, no? Huwag nating hinahamak yung wilderness na yan. At kung meron man tayong kapatiran na nasa wilderness na ngayon, just pray for her or for him. Amen? Wala tayong magagawa dyan eh. Kahit na anong bait natin, kahit na anong kagandahang loob natin, talagang walang-wala kang magagawa once na ang isang kapatiran ay dinala ng Diyos. Dapat maintindihan natin yan, ano? Kasi mga playing hero tayo eh. Maganda naman po yan, pero baka mamaya hindi na tayo nagiging sensitive sa Panginoon. Amen? I still believe. I still believe. Inawit kanina, we believe, we believe. I still believe that God will be in control of everyone's life. Amen? Dahil talagang kailangan ihanda po tayo sa kanyang paggagamitan sa atin. Dapat ay maging revival carrier ang bawat isa. Amen? Dahil doon, inihanda ng Diyos ang mga magiging carrier ng revival. Basta magtitiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Yung naranasan natin noon na kung dito kayo nag-aral, talagang matindi, no? Mga pinagdaanan ng mga nag-aaral dito. No? Kasi napakamahal. Imagine mo. And then, kailangan niyang matapos. Pag natapos siya, makikilala niya na at malalaman niya na yung kanyang mga pinaghirapan. Amen? Maghihintay na lang. Dahil siya ay talagang nagtiwala sa wilderness. Okay? Hindi dapat nawawalan ng hope. Amen? Yung bawat isa. Alam natin yung pangako ng Panginoon. The Lord will not leave you nor forsake you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Laban mo, laban niya. Amen? At hindi ka rin iiwanan ng mga kapatiran, no? Laban mo ay laban din ng bawat isa. Amen? Hindi ka niya kakalimutan. Amen? Habang tahimik ang langit, gumagawa ang Diyos sa iyong puso. Amen. Like those people that experience God. Amen. Gumawa ang Panginoon talaga personal sa buhay po nila. Hindi sila nag-alala kung anong kakainin nila o anong kinabukasan ang naghihintay po sa kanila. Ang Diyos mismo nagturo sa kanila. Moses, halika rito. Bumalik ka. Pinabalik siya sa Ehipsyo. Pero in this time, hindi ikaw ang masusunod. Dapat ako. Yan, sabi ni Moses, galing sa Panginoon yan. Patuloy tayo basta manalangin at patuloy tayong sumunod sa Panginoon. The God who started His work in you will surely finish it. Amen? Huwag kayo masyadong malungkot. Amen? Huwag kayong malumbay. Amen? Dahil nasa atin ang Panginoon. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi lang puro awitan tayo na kasama natin ang Diyos. Mas tawan-tuwa tayo kapag kaganan.
Talagang kasama natin ang Panginoon wherever you are. At hindi mo dapat iwanan ng Panginoon. Pangatlo po, yan. God has appointed time for your appearing. Amen? Ang Diyos din mismo ang magbubukas sa inyo ng pintuan para talagang gamitin ka ng Panginoon. Until He appeared publicly in Israel. Yan. Bago pa siya humarap sa Israel, talagang handang-handa na si John. Pansinin natin yung word na until. No? Why the Lord bring him up. May itinakda talaga ang Panginoon, ang Diyos, sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya mo lang, manatili ka lang. Kung halimbawa ngayon ay nag-iisa ka, in His perfect timing, when the Lord is finished with you, your prayer requests will be granted. Maaaring yung pinagpe-pray natin, yung kasama natin sa buhay, hindi natin madala-dala sa Panginoon. Sige, just continue, just continue, just continue. Praying and hoping. And the Lord sometimes, or something in your life, na talagang magugulat tayo sa Panginoon. May itinakda po ang Diyos sa lahat po sa atin. At may tamang oras siya habang tayo ay tinatago niya sa wilderness. God was appearing to John. At nang dumating na yung tamang panahon, nation heard him. No, hindi lang yung ilang tao. Talagang yung nation ang nakinig kay Juan. No, nakahanda na siya. And God knows kung talagang handa na itong taong ito. Only God knows. Ang result lang ay yung kanyang salita. Amen? Yung theology ni John the Baptist. Diba? Simple lang. Yung unang makikilala natin si John the Baptist kapag kami nagsalita na, pag narinig natin yung repent. Yan yung paboritong verse ni John. Magsisi na kayo! Okay? Talikuran ninyo, mga kasalanan nyo. Yun lang, ano? Ganun lang kasimple. At yung mga tao talagang lalapit. Multitude repented when John is already appeared publicly. Yan, yung Jordan River become place of awakening. O, kanina sinasabi ko, ano ba yung Jordan River? No, balikan natin yung storya. Ano ba itong mga makikita natin sa Jordan River? Okay. Hindi po masyadong malinis yung Jordan River, pero yun yung lugar na awakening. God awakens every people because of John. At ito yung pinakamagandang result. The Messiah was revealed. Si Jesus mismo ang result ng kanyang ministeryo. No other than. Walang ibang nakilala po, kundi pinakilala ng taong itong handang-handa, si Jesus. Hindi niya pinakilala kung sino siya, hindi niya sinabi yung pinagdaanan niya, hindi niya hinamon yung tao na manatili sa Panginoon, kundi ang kanyang salita lamang na pinakinggan niya sa Espiritu Santo ay dalihin niya itong word na ito. And the Lord really moved in his life. Okay? Wala siyang bukang bibig. Kundi, behold, the Lamb of God. No? Ini-introduce ng taong ito. Yan yung result ng kanyang paghahanda. Yan yung ministry niya. Jesus will be known. Amen? Kaya lahat po, bawat isa sa atin, be proud kung tayo po'y dumadaan sa wilderness. Inihanda po ng Panginoon yan.
Hindi lang para tayo ay lumakas, tumibay, no? Kundi talagang malinis tayong humarap sa buong tao. Keep growing, keep praying, keep obeying until God is coming. Hindi nauuna ang tao sa timetable ng Panginoon. No? Laging ang Diyos muna ang dapat manguna sa atin. At hindi rin nahuhuli ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? So, sino po naniniwala ngayong umaga na talagang may plano ang Diyos sa kanya? Amen? Kung ano man niyang planong yan, only God knows. Basta't manatili lang tayong matapat, naglilingkod, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, no, hanggang sa dumating na po ang Panginoon, hanggang sa dumating na po ang panahon ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Hindi lang po hanggang panahon, hanggang huling panahon, magkakasama tayo. Kaya sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, hindi lahat, wag sa asawa. Baka mamaya sa asawa nyo sabihin. Sa iba po, kapatiran, sabihin nyo, hindi lahat ng panahon kasama mo ko. Baka mamatay na ako. Hindi yan. Gagamitin na tayo ng Panginoon. Amen? Right? Yan, malungkot man o ayaw man ng damdamin namin, pero pagka po dinala ka na ng Panginoon into your ministry, only God knows. O maaaring yung iba sa atin, no? Uuwi ng Pilipinas. Nakakalungkot ba yon? Ilang taon na ba tayo dito sa UAE? Bilangin natin, siguro iba, 21 years, no? Tapos pinauwi ng Panginoon. Hindi nakakalungkot yan. Amen? Kasi hinihanda ng Diyos, imagine mo UAE pa yung preparation mo. UAE pa. Tapos babalik ka sa Pilipinas. Dala-dala mo yung natutunan mo sa Panginoon. Pinalakas ng Diyos. Pinatatag ng Diyos. At pag nasa Pilipinas na tayo, gagamitin na tayo ng Diyos doon. Hindi po nakakalungkot yan. Kaya yung uuwi na, paalam. Magtutuloy ang buhay natin. Ano sabi ni Sister kanina? Sister Needs. Pilipinas daw, talagang umuwi na kayo. Sabi niya. Amen? O maaaring yung iba sa atin, ililipat pa ng ibang bansa. Nananalangin tayo ng ibang bansa. Baka hindi binibigay yung ibang bansa dahil hindi pa tayo handa. Baka kasi pagka nilabas ka na ng Panginoon dito sa UAE, mga ilang panahon lang, bigla kang mawala sa Panginoon. Diba? Nakakalungkot. Ang dami-daming mga kapatiran tayo na talagang ginagamit ng Diyos dito, malakas sa Panginoon. Nung umuwi sa Pilipinas, ala nang bukang bibig, kundi trabaho. Trabaho, pamilya, trabaho. Okay? Nawala na yung pinaganda ng Diyos. Nakakalungkot po yun. Nakakalungkot po yun. At hindi tayo mamamatay pag nilabas tayo ng Diyos. If you really understood, kung alam mo talagang nasa plano ka ng Panginoon, hindi ka mawawalan ng buhay. Lalo ka pa nga magkakabuhay, lalo ka pang makakatagpo ng talagang kasiglahan sa buhay. If the Lord already prepared you. No? Hindi po ito yung panahon po ng lazy Christian. Sabihin nyo nga po sa katabi niyo, don't be lazy. Amen? Kung yung ating panahon po ngayon ay talagang gagawin niya, ginagawa niya lahat ng kanyang magagawa para to make you lazy. Kahit na itong ating lugar, parang nakakatuwa eh. Feel always winter. No? Di ba? Nakangiti tayo dahil ang lamig ng lugar.
Ayaw ng Diyos na tayo maging lazy people. Amen? Marami pa po sa labas ang hindi po nakakakilala sa Panginoon. Amen? That really needs you. Needs your mouth. God is still looking for people na maging prayer warriors. Spirit-filled believers. Holy vessels. Bold witnesses. And revival carrier. Amen. At yung parehong espiritu na nagpalakas kay Juan ay the same spirit na patuloy na kumikilos sa bawat isa po sa atin. Siya rin yung gustong magpalakas sa church. Amen? Yung banal na espiritu. Sabi dyan, we need more than programs. Amen. We need this Pentecostal fire that comes from the Lord. We need more than activities. Okay? Ang church po natin ngayon ay napakaraming activities. No? Pero we needed more than na activities. We need the Holy Spirit. We need the Holy Ghost power. Amen? We need more than religion. We need revival. Ang dahilan po kung bakit kayo naririto ay not to become religious people. No? Masabing born again ka na pala eh. No? Hindi po yan. Hindi talagang yung intimacy mo sa Panginoon, maibalik mo sa iyong pamilya, no? Who's still among you, na talagang nag-i-enjoy pa rin on their daily life. Na talagang kasama niya yung buong pamilya niya into prayer bago matulog. No? Talagang nagpe-pray sila, buong pamilya. No? Ang ganda niyan. Laging nag-OHB. Yung family. Yan po yung dahilan kung bakit tayo may OHB. Hindi para magsama-sama lagi. No? Kundi talagang mahubog ang bawat isang mananampalataya that in his own house. No? Lahat, karamihan sa atin, may mga bahay na talaga tayo para ma-enjoy natin ang OHB, di ba? Yung iba sa atin dati, tumitira sa bachelor area, bachelor type. But now, meron na tayong sariling bahay on which the Lord really moved to your life para nang sa gayon, kasama pa rin natin ang Panginoon. Mag-aaral pa rin tayo sa Panginoon. In this time, tayo ang mangunguna. Amen? Hindi po tayo lagi sumasama. May OHB kami dito, sama kayo dito. Hindi yan. Ang true essence po, ang true sense po ng OHB ay on your own house, home. God will use you. And you will disciple everyone in your family. Diba? Ganda nun. Talagang sisimulan mo doon sa iyong buong pamilya na mahamon sila sa Diyos. Lumago sila sa Panginoon. No, hindi yang lagi tayo nakadikit sa marami. Yan. Natutuwa tayo pag marami. Hindi po yan. That is not the real motive na po ng OHB. The real OHB is bring to the church so that every household will be used by God. Di ba? Tingnan nyo, kapag kayo na yung tumatayo, kayo na yung nangunguna, kayo yun na yung nag-lead sa inyong pamilya, God will use your house, your home, to be really a blessing. No, maaaring ikaw ay mayroong gift doon na mag-invite. Then you can invite to your home. Di ba? Napakadali po nun. Napakadaling i-manage yung ganon. No? Invite one family, no? Or two families, magkakasya lang dyan sa bahay mo, and then start
Start. Amen. Bumibigat ng konti Pero iyan po ang talagang design ng OHB. That is the reason why we are challenging everyone. No? Kung wala pa kayong OHB, then call the attention of our leaders, your mate siguro na nauna sa iyo, na alam mo yung OHB, and then anyayahan mo siya sa iyong bahay at magsimula ka ng OHB, then later on, hindi na siya sasama sa iyo. Iiwanan ka na niya. No? Ikaw na yung magpapatuloy. Yan. Kaya ba yon? Parang kukunti lang yung umamin dito lang. Amen. Mahina pa, amen. Kaya po yan. Alam ng Diyos, kaya natin yan. Amen? Yung iba medyo natatakot siguro umamin. Ito muna, bakit kaya ko ba ito? Baka po wala akong maituro. Nako! Ang daming ituturo. Kung gusto nating talagang gamitin tayo ng Diyos, andyan na. All you have to do is just present it. Pray for it. Diba? Magkakaroon na talaga tayo ng sariling OHB. No, remain spiritual weak. Become strong in spirit. Hindi tayo magrereklamo. No? Hahayaan nating ihanda tayo ng Diyos. Makukontento tayo, hindi tayo nakukontento na maging ordinary Christian, kundi hanapin natin yung apoy ng revival. Tinawag tayo ng Diyos in this generation para masabi natin, Lord, grow me. Palaguin mo po ako. Strengthen me. Fill me. Use me for your revival. Diba? Lahat po tayo'y darating sa talagang panahon na tayo'y gagamitin na. Amen? Kapag ka nakatagpo tayo ng Diyos, natagpuan natin yung mga tao na nangangailangan ng Diyos. No? Naghahanap po ang mga tao ngayon ng strong in spirit. Amen? Prepared. Yan, nahayanda at fully surrendered to the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. So, we will welcome. Amen? Kung hindi pa ho natin nararanasan to sinasabi ko sa inyo, huwag po kayo matakot. Okay? Basta't magtiwala lang sa Diyos. Unang-una, dinala ka ng Diyos. Dito, tumagal ka na nga. Ilang linggo ka na rito eh. Andito ka pa. Manatili ka rito. Hanggang sa ang tinig na ng Panginoon ang magsabi sa iyo, umuwi ka na. Pero habang hindi ka pinauuwi ng Panginoon, habang ikaw ay binibigyan pa ng Panginoon, imagine mo God will supply everything. If you believe in that. O kung si Elijah nga nasa ilang na siya. Walang trabaho. Pero pinapakain. No? Ikaw pa kaya? Ngayon. Maaaring yung iba sa atin nagsimula sa parata. Ngayon ay crispy pata na. Diba? Maganda pa nga noon nung nagsisimula ka pa lang dito sa UAE, talagang nagkakasya ka sa, ano ba yung, shawarma. Tapos isang chai, karak. O yun na yung gabi mo. Ang ganda ng katawan mo noon, di ba? Ang ganda na ng katawan mo noon. Yun lang kinakain mo. Sa gabi. Pero napalitan na ngayon
Talagang mamaya po, baka mamaya may mag-crispy pata sa inyo. The Lord really moved. Amen? At ang Diyos ay talagang nasa atin yan. Nasa atin yan. Kung gusto natin itong panibagong hamon ng Diyos, manatili po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Nais po ng Panginoon na gamitin niya ang bawat isa sa atin for His purpose. Okay? So, ngayon pong umagang ito, akin pong hinahamon po ang bawat isa. Kung naintindihan po ninyo ang binasa or mensahe ngayong umaga, tumayo po tayong lahat. Kung hindi naman po, okay lang po manatili sa pagkakaupo. Okay lang yan. Okay lang yan. You are free to be seated na po. Huwag po kayo mahihiya, no? Hindi naman po kasapilitan yung tumayo tayo. No. Sabi ko nga po sa inyo, only God knows. And we will wait on Him. We will wait on His presence. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, palakasin mo po ang aming mga espiritu. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin into your own wilderness, Lord God. Hindi po namin katatakutan, Panginoon, ang karanasan na ito. Only we ask, Lord God, to cleanse our heart. Punuin mo, Panginoon, muli ang bawat isa sa amin ng banal na espiritu. Hayaan mo na magningas sa amin ang apoy ng revival. Gamitin mo po ang aking buhay, ang aming buhay, upang ituro sa mga tao, Ikaw, Panginoong Hesus. Sariling pangalan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo po kami, Panginoon, according to what you have, why you use John. Amen. Gamitin mo po kami. Kami po ay lubos na sumusuko sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hallelujah. Lord God, gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Nawa po, Panginoon, ay hindi lamang ito narinig namin, Panginoon, kundi ito po ay maging hamon sa bawat isa. Na once in our life, we will pray, we will say unto everyone that Jesus must be increased and I will be decreased. Habang lumalago kami sa Espiritu, makita namin Kristo at mabawasan ang aming sarili. Lord God, if you will be lifted up, may your fire be seen in us. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po for this reminder, O God, na binigay mo sa bawat isa sa amin. You remind us the life of your servant, Panginoon. John grew in spirit to be in the wilderness, Lord God. Ganon nga po nawa ang mangyari sa bawat isa sa amin. Lumakas ang aming mga spiritual na pamumuhay upang maihanda kami, Panginoon. Hindi po sa ministry agad, kundi sa wilderness. Hallelujah. Bring us, Lord God, into your loving presence. Hallelujah.
Teach us, Lord Jesus, na laging magtiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maaring yung iba sa amin, Panginoon, ngayon po lamang namin nakasama. Ipaunawa po ninyo, O Diyos, sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang kanilang buhay. Lord God, inihanda mo, Panginoon, ang iyong lingkod sa wilderness. And you're never showing him what to do next. Lord God, basta tiwala lamang, Panginoon, ang iyong servant na ito. And when the time comes, you brought him out to the public. Hallelujah. Thank you, Lord God. Nawa, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa in Jesus' name at mahalin sa pangalan ni Jesus ang karanasan na ito, Panginoon. Hallelujah. After this wilderness, Panginoon, you will be revealed. You will be used. Every one of us, Lord God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sinasamo po namin, sinusuko namin, at hinahayaan namin, Panginoon, na gawin mo sa maaming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus ang dapat mong gawin. Hallelujah. At kami po ay nagpapailalim sa kapangyarihan ng pangalan mo, Jesus. Gabayan mo po, Panginoon, ang bawat pamilya. Ihanda mo po, Panginoon, ang bawat pamilya para po sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah. At ito po ang aming dalangin. Ito ang aming pasasalamat sa makapangyarihan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise you, Lord.